maraming mga labor groups ito pong nagkukondena or kumukontra nga dito sa pinalabas na preliminary injunction ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 sa pagpapatuloy ng supposed to be 85 pesos na dagdag sahod sa ating pong mga minimum wage earners dyan sa Metro Manila. Pero yun nga ay talagang in-extend pa yung suspension ito pong pag-implement ng dagdag sahod. Opo, no, napakasamang balita nito, hindi lang para sa mga manggagawa sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Kasi hindi na nga ng PRO, kundi pati injunction o mas mahabang suspension hanggat ma-resolve yung kaso ang mangyayari sa dagdag sahod natin. So kung nagawa ito sa Pasig RTC, ano pumipigil sa iba't ibang mga employers, sa iba't ibang rehiyon at probinsya na ganun din ang gawin at kopyain at gawing takbuhan yung ating korte. Kung kaya't ito ay sampal, no, hindi lamang po no, sa bawat manggagawa, kundi pati sa gobyerno. Kasi may umiiral tayong labor code, umiiral tayong batas na nagsasabing wala dapat injunction sa proceedings ng Regional Wage Board. Kaya dapat sama-sama po nating ipaglaban ito para ma-lift yung injunction na yan, mapawalang bisa yan, mabasura. Yung kasong nakapile ngayon, dalawa na po yung nakapile, meron sa Pasig, meron din sa Nabotas. No? Kailangan mabasura po ito. Nang sa gayon, kapag nagbigayan na ng aumento sa sweldo sa ating mga probinsya, wala na pong haharang na kaso. At wala na pong ibang option sa kasalukuyan ngayon, kundi dapat no, si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang mag-certify as urgent ng 200 pesos na legislated wage increase. Dahil ito na lamang yung paraan para agad-agad maitaas yung sahod sa buong bansa. So ngayon na humihiling ang TUCP ng dissolution or pagbabasura dito ho sa writ of preliminary injunction na nilabas ng Pasig RTC Branch 152. So ano pong klase no, na mga gagawin po ng hakbang po ng ating pong sektor? Opo, no, una-una kami nananawagan sa Pasig RTC na i-grant na yung motion to intervene, hindi lamang ng TUCP at iba't ibang mga representante ng mga manggagawa. Kasi hindi naman pwedeng yung dagdag sahod natin ang nandun sa trial pero walang manggagawa na official party to this case. Sino po bang pinakatinamaan dito? Hindi ba yung bawat manggagawa at ordinaryong Pilipino? At yun po ay importante para kami ay makapag-file din ng motion to dissolve the injunction. No? Ibig sabihin, walang visa yung injunction at yan ngayon kami nananawagan sa Office of the Solicitor General na precisely kaagad-agad i-file yan. Dahil hindi po ma-afford ng ating mga manggagawa, sa Metro Manila pa lang pinag-usapan natin, 66 million pesos kada araw ang nawawala o naagaw dahil po sa injunction, dahil sa PRO na ibinigay. Kung kaya kinakailangan po yan na mapawalang visa at kung hindi po kakayanin ay tayo baguhin ng Pasig RTC yung kanyang naging kautusan, we are ready po to go all the way up to the Supreme Court nang matigil na po itong abuso ng kasuhan sa usapin ng dagdag sahod. Oo, bakit kaya talagang patuloy na kinakasa or pinupush pa rin ng ilang mga company na hindi talaga matuloy ito pong pagtataas sahod diyan po sa mga manggagawa? Opo, nakakapagtaka, lalo itong dadalawang construction company na to, dun sa PRO, nag-post sila ng 1 milyong piso na fund. Sana kung ginastos na lang nila yung pambayad ng dagdag sahod, hindi natuwa pa yung kanilang mga empleyado at hindi nagalit yung pong manggagawang Pilipino sa kanila. Pangalawa, dito sa injunction na to, ewan ko kung paano nila mababayaran yung nilagay nga na 10 billion na fund. Pero ang usapin dito ay the mere fact na nag-issue kasi ang ating korte, with due respect to the court, ng isang injunction sa isang bagay na malinaw na labas dapat dun sa otoridad ng ating korte. Sinasabi nga natin na isang korte na walang jurisdiction, isa lang ang kapangyarihan. Ibasura yung kasong iyon. Dahil lahat ng kautusan niya mula roon ay null and void ab initio to begin with. Kung kaya't ayun ay patuloy naming panawagan at ngayon pati sa mga employers, lalo dyan sa grupo ng mga Employers Confederation of the Philippines, ECOP, hindi pwede sinasabi nyo kasi nire-respeto nyo yung wage board, nire-respeto nyo yung wage order,
sabihan nyo rin yung inyong mga kapwa-employer na magpusa naman kayo na magbayad ng karampatang dagdag sahod. No, wala pong pipigil sa ating mga employers na voluntaryong magbigay ng dagdag sahod sa kanilang mga empleyado. No? Kung kaya ng maliliit na negosyo na ginagawa yan ngayon, kaya rin ng malalaking negosyo, no? Walang excuse yung iba't iba pa nating mga employer doon sa kanilang responsibilidad sa kanilang empleyado. Mm. So, kaya ngayon nananawagan din tayo kay Presidente Marcos na i-certify na din itong 200 pesos na legislated wage hike as urgent para yun na lang din po ang ating i-implement sa buong bansa. Opo, no, wala na ngayong rason, no? Wala nang palusot ngayon kung bakit hindi papasa yung legislated, kung bakit hindi certify as urgent. Kasi nga yung mismong existing na batas na ginawa ng Kongreso ay ngayon nga naging subject na ng kasuhan. No? So even that system, sinasabi namin bulok, sinasabi namin wala siyang loika, yung provincial rate na yan, ngayon parang wala pang kapangyarihan. Kaya wala nang ibang option wala nang tatakbuhan yung ating mga manggagawa kundi sa Senado at Kamara, no, House of Representatives. At kailangan i-certify as urgent yan ng Pangulo para mag-marathon hearings tayo. Kung kaya nga natin inaabot ng gabi, madaling araw dun sa pambansang budget, ba't hindi natin kayang gawin yon dun sa arawang budget ng ating mga kababayan? Kasi itong pagpapalawig ng suspension, abutin ng mga ilan pa kaya, sir? Buwan pa ba yan? Or taon dahil sa korte? Yun ang problema, no? Kaiba sa TRO na 20 days lang, no? Hindi pwedeng bumaba mula roon. Ang isang injunction kasi ay indefinite suspension hanggat ma-resolve yung kaso, no? Kaya nga may nababahala rin kami nung sinabi mag-post ng 10 billion na ban, parang napakahaba nung aabutin na suspension, no? Kasi kinocompute nga namin sa 20 days na TRO, yung 60 pesos na aumento, yan ay nagkakahalaga ng 1.6 billion na kagad 20 days pa lamang. So hanggang kailan ba tatagal yung injunction na ito? So yan po ay indefinite, no? Kaya nga hindi pwede nating palagpasin itong injunction na ito. Kailangan i-exhaust natin lahat ng legal na remedyong meron sa atin para ito ay malift, para ito ay mabasura. Oo, kasi ilang thousand ba or milyon ang ating mga kababayan apektado nito na imbes na kinikita na nila iyon, nakadagdag na sa kanilang pangkonsumo sa pang-araw-araw, hanggang ngayon hindi pa po na ibabalik or na ibibigay sa kanila yung karapatan din nila. Opo, no? 1.1 million minimum wage earners ang meron tayo sa Metro Manila. Idadagdag natin yung mga manggagawang nakatungtong lang, no? Hindi gaano malayo sa minimum wage. Therefore, makakatanggap din sila ng aumento. Ano pinag-usapan natin dito? 3 milyon na mga manggagawa ang dapat magbebenepisyo dito sa aumento sa sweldo. Pero alam naman natin, no, karamihan ng manggagawa, breadwinner. So yung kanilang pamilya rin ay magbebenepisyo rito. So napakarami po na naghihintay dito sa aumento sa sahod na to at hindi po natin lubos maisip na isang aumentong ibinigay na dumaan sa proseso legal ay biglang na-question ng korte. At yung injunction wala siyang rason o walang pangangailangan sapagkat kung question of law yung inaakyat ng ating mga petitioner, pwede namang resolbahin yon kahit hindi naka-injunction yung sweldo ng ating mga manggagawa. Okay, grabe So, talagang kawawa ito pong ating mga minimum wage earners. Lalo pat may mga times ngayon na nagsususpend ng trabaho o hindi makapagtrabaho dahil masama yung panahon dyan sa parte ng Metro Manila. So, ang daming problema na kinakaharap ngayon ng ating mga kababayan dyan. Opo, no? Ito ay magiging mahirap at mahabang laban po ito nating mga manggagawa. Ngunit hindi natin ito mapapanalo, no? May ilan na nagpapile ng kaso, may ilan na sumisigaw na kailangan itong ibasura. Kailangan po magkasama-sama tayo, no? Magkaisa yung ating mga manggagawa, kayo man ay nasa loob o labas ng Metro Manila. Dahil by pagdating ng October, makamaramdaman na rin ng ating mga kababayang nasa probinsya yung banta ng kasuhan, no, especially sa regional trial court na level, no. Kung kaya dapat po tuloy-tuloy lang tayo sa pagtutok, tuloy-tuloy tayo
sa pangangalampag at kung pwede nga tayo mag-demand dun sa ating mga employer ng ating karampatang dagdag sahod dahil hindi po natin pwede palagpasin, hindi po natin pwedeng atrasan itong insulto, itong sampal po na ito na binigay na nga yung barya, binawi pa. May mga nagpo-protesta na po ba dyan ngayon, sir? Na mga, As manggagawa? Sa kasalukuyan yan pinaplano po dapat malawakan kasi hindi pwede yung biglaan lang kinakailangan malawakan yung magiging pagkilos natin para maramdaman hindi lamang ng korte kundi pati ng mga kinauukulan hindi lang yung mga ating dole at mga government agencies kundi mismong kongreso na kinakailangan umaksyon sila more than yung isang resolusyon na nagde-depend sa wage increase order kinakailangan dagdag sahod yung isa batas nila. So, yun po yung mga ipaplano natin in the coming days kasi marami pang developments tayong inaabangan lalo na pagka nag-set na naman ng mga hearings itong Pasig RTC branch patungkol na dito sa merits ng mismong kaso na ito na binabanggit ko nga unprecedented. The first time since 1989 na may nag-raise ng legal na question patungkol rito. Okay, baka may mga mensahe na lamang po tayo, sir, or mga dagdag na lang, na mapaalala din sa ating mga concerned agencies, even sa mga manggagawan apektado nito pong permanent injunction. Opo, sa ating mga kababayan manggagawa, tuloy lamang natin yung ating pangangalampag. Kailangan magkaisa tayo sa pagtutok dito sa trial na ito ng Pasig RTC. Ngunit tayo rin ay nananawagan, hindi lamang sa Pangulo, hindi lamang sa DOLE, kundi nananawagan din tayo sa Department of Trade and Industry, DTI, yung DepDev. Sila rin kasi tumatayong vice chair dito sa mga regional wage boards na ito. Kung kaya't walang pwedeng maghugas ng kamay dito. Ito po ay laban ng buong bayan para po kontrahin itong injunction na ito na sa tingin nga ho natin, ang korte ay wala pong jurisdiction dito, especially kung ang ina-address po natin ay petisyong ipinal ng dalawang construction company na ito na hindi man lang inisip o hindi man lang nag-abala na sumali sa proseso ng deliberasyon, konsultasyon para dito po sa aumento sa sweldo. Kailangan turuan po natin ng leksyon para po wala nang umulit sa abusong ito, lalo na sa ating mga kababayang mga nasa iba't ibang rehiyon at probinsya.